Nagtatalo-talo ang mga Katyn fans tungkol sa naging selebrasyon ni Katyn Bernardo at Alden Richard nitong Pasko. Tanong nila, bakit daw walang photo o video na magkasama ang mga idol nila? Bakit daw hindi pumasyal si Alden sa bahay ni Katyn noong Pasko? Ang nakakalokang chika pa nila, talaga bang hanggang pelikula ang Katyn na hindi talaga pwede sa mga okasyon na ganito na makikita nila ang dalawa na magkasama? Well, yan na nga ang sinasabi noon pa na huwag masyadong i-pressure ang dalawa na dapat ay lagi silang magkasama, lalo na sa mga ganitong okasyon, na hindi rin sila dapat i-pressure na maging sila o magdilulo na sila na para hindi rin masyadong masakit kung halimbawa man tutulad nga ngayon na may ganitong mga pangyayari. Pero mabuti na lang at marami pa ring mga fan ang nakakaintindi sa dalawa na sabi nga nila hindi sila nag-i-expect ng kung ano-ano sa Katyn dahil alam nilang may pamilya ang dalawa at may kanya-kanya ring mga ganap sa buhay. Unang-una, hindi pa naman talaga nila pinagsisigawan sa buong mundo na magjowa na sila. Na wala pa sila sa punto na parang obligasyon na nila na sa mga espesyal na okasyon tulad na nitong Pasko na dapat ay sila ang magkasama. Makikita naman sa mga Instagram o social media account nila o ng mga mahal nila sa buhay na pamilya talaga ang kasama nila. Pero yun nga, marami pa rin ang umaasa ng ayuda mula sa dalawa. Samantala, birthday ni Alden Richard ngayong araw, January 2, at sa ibang bansa niya isi-celebrate ang kanyang 33rd birthday with his family. Ayon nga sa panang aktor, kahapon lang sila lumipad for his yearly birthday vacation at nakapag-celebrate pa ng New Year sa bahay nila sa Santa Rosa, Laguna with his relatives and childhood friends. Hindi pa napuntahan ni Alden ang GMA New Year's Countdown na ilang taon din namang hino-host niya. Tama lang na iba naman ang maging frontliner ng NYC, and for 2024 nga si Ruru Madrid ang naging frontliner. Tama rin na nagbakasyon muna si Alden dahil pagbalik niya, trabaho na naman ang haharapin nito. Wala pang in-announce ang GMA Network na bago niyang project at katatapos lang ng pulang araw. Magiging busy pa rin ang aktor sa Out of Order, co-produce and project na ito ng kanyang Married Entertainment at Viva Films. Sa Netflix daw ang streaming nito this year. Magiging busy rin si Alden bilang co-producer sa pelikulang Death March na may international cast. Magiging busy rin si Alden bilang co-producer sa pelikulang Death March na may international cast. Sa isang post ni Alden ang photo ng lead actor na si Scott Adkins, nabanggit na thrilled to co-produce a film that brings together talents from their Philippines, US, Europe, Australia, and Japan. Samantala, palaban ang mga fan ni Alden sa ibang tagahanga ni Katyn Bernardo. Ito'y pagkatapos kumita ng 1 billion plus ang Hello Love Again. Binabash na uli si Alden. Balik sila sa okasyong ginamit lang umano ni Alden si Katyn para sa sarili. Tigilan na raw ni Tisoy si Katyn at sa Kapuso'y stars na lang siya dumikit. May nag-comment pa nga na sa 1 billion plus gross ng Hello Love Again, 1 million lang umano ang ambag ni Alden at fans nito. Bagay na inalmahan ng tagahanga ni Alden. Sino raw ba at kaninong kampo ang nagbigay ng ayuda sa fans na pinalabas na may something ang dalawa para maging dilulo ang Katyn fans? Ayaw na ng fans ni Katyn na magtambal pa sila ni Alden at ayaw na rin ng mga tagahanga ni Alden na magkapelikula pa ang dalawa. Paano kung ang Star Cinema at GMA Picture ang mag-decide ng another collab movie ni na Alden at Katyn? Susundin kaya ng mga producer ang gusto ng fans na no more Alden and Katyn movie?
tatanungin kita, kung ikay manghuhula, paano mo babasahin ang barahan ni Alden at ni Catherine? Si Catherine, nakikita ko sa barahan ni Catherine parang unti-unti nang tinatanggal ang kanyang mga worries dahil sa nakaraan niyang relasyon at mukhang pagpasok ng bagong taon, 2025, mukhang oo na siya. Ay, Oo na siya. Ikaw bilang isang manghuhula, paano mo babasahan ng barahan si Alden at si Catherine? siyempre sasabihin ko na anak ko, ikaw Alden. Hindi, babasahin mo yung barahan. Ayaw mo kakausapin, babasahin mo. Alam mo, ito may lumalabas ito sa barahan natin na si Alden ay talagang siguro darating na ang kanyang hinihintay ito sa taon 2025. At siyempre, ang babaeng kanyang iniantay, ito yung matagal yan ng dream nito. Hinihintay. Puro hinihintay. Okay. Di ba ganun naman yung bago? O sige, kunwari ako si Mamo. Ikaw gumawin. Mamo, Mamo. ano nakikita mo sa 2020? Meron ako nakikita dito, ito ang barahan ng mga puso. Hoy, Isang babae ang nakikita ko na sa ngayon ay takot na takot pa. Ay, bakit? Ano kinakatakot niya, ma'am? Huwag ba? Gusto mo yung kwento ko? Gusto mo yung kwento ko yung ano? Okay, nakikita ko dito, ano to itong babaeng ito, natakot ito, nadala ito. Nagtatanong siya ngayon sa kanyang puso kung handa na ba siyang magmahal pa uli. May takot Dito naman sa isang barahan, nakikita ko ang isang lalaki na naghihintay, matiyagang naghihintay. At alam ko na itong 2025 may nakikita akong magandang nakikita ko yung magandang pangyayari na mukhang magkakatuluyan sila. ay, Alam mo, ang dali lang naman manghula, di ba? Magkagaganong ka lang, Alam mo, ang galing mo, no? Alam mo, baka ikaw nasusunod kay Coco sa December. Hindi, ganito yun. Ano yun? Sabi nila, tayo daw tatlo, pwede daw tayo magtayo na reliyon. Ano daw? Sabi niya, ako daw yung tagapangaral. Preacher, Ikaw yung tagakuha ng mga koleksyon. mga koleksyon. Ano role mo? Imbita. Hindi, kami po nagkakasiyahan lamang dahil alam naman namin kung ano ang inyong hinihintay din mula sa Catden. Siyempre, sabi nga ni Alden, hindi naman ako nagmamadali. Handa naman ako maghintay. At saka mahirap pag minadali. Ay, okay. Kahit sa prutas, kapag pinitas mo ng hilaw, mapaklayan. Oo, total, hayaan natin gumulong ang araw, panahon. Kung talagang sila naman talaga, magiging sila at malalaman natin yan. Ano pa ba nakikita natin problema? Naintriga na nga si Mami Min. Correct. Na unfair daw dahil nilalike daw ang mga posts ni Alden. Wala nang problema sa side ni Catherine. Lalo naman sa side ni Alden. Ay, oo. Diba? Kaya nagkakasundo ang magkakapamilya. So, inaantay na lang talaga natin ang signal ng dalawa. Oo, so kasala na ito. Agad? Ano to? Hello love again? Oo, kasi di ba, kung wala namang problema sa pamilya ng babae, wala namang problema sa pamilya ng lalaki, nagkasundo naman ang bawat pamilya. Siyempre, paano pang gagawin natin? Siyempre, will you marry me? Di ba? Oo, Oo, magpo-propose na. Magpo-propose na daw. Oo. Kasi Pwede. 2025 na eh. Ilan ang anak ni Alden at ni Catherine na gusto mo? Anong nakikita mo sa barahan mo? Alam mo, itong dalawa na ito, kung sakaling magkatuluyan silang dalawa, ito si babae at si lalaki, nakikita ko siguro na nasa isip nila na siguro mga 3 anak lang ang ibibigay nila. Wow. Ikaw, ano nababasa mo sa barahan mo? Nakikita ko na sa barangay ito, isang dosenang anak. Yan ang maganda, di ba? Kailangan maging positibo tayo kasi... 6 na lalaki, 6 na Oo, babae. total kaya-kaya na lang buhayin para may tagapagmana ng kanilang mga kayamanan. Ay, naman. Diba? At saka, mas maraming anak sa mas maagang panahon, kasabay nilang lalaki at magkakaisip ang kanilang mga anak. Wow. Diba? Basta ito po, seryosohan ko, yun namang amin ay isang birong totoo, yung panghuhula namin. Pero alam namin kung ano laman ang puso nyo. Umaasa din kayo, lalo na ang mga taga-suportang ng Catden. Talagang ang inaasahan ninyo ngayong 2025 may magandang balita na ilalatag sa atin. Ang tambalang ito. Yo. Antayin lang mo natin. Ilang araw na lang naman, di ba? Ako nararamdaman ko talaga na hindi bibitiw sa Alden. Ako din. Kasi ang ideal girl niya si Catherine. Tama yan. Ang tanong lang natin, kung si Catherine ay ideal man niya si Alden. Kasi syempre, di ba, may ganun, di ba? Kanya-kanya. May kanya-kanya. At si Alden sigurado sa nararamdaman niya na itong gusto kong babae. Makaluma sila Oo, tutuusin. correct. Mga anak ng
kahapon kung tawagin na hindi masyadong moderno, mapagmahal sa magulang, walang, basta yung mga simple lang. Totoo. Puro simple lang, di ba? Kaya siguro ito, kung magkatuluyan din silang dalawa, siguro simpleng buhay talaga. Matutuloy kaya yung serye. Ay, oo. Kailangan. Naku, maraming magrarally niya pag hindi Oo, importante yun. Inaasahan na ng marami yan, Oo. Ang problema na lang siguro kung saan ipapalabas yung serye kung matutuloy. Ayun na. Diba? Oo. Kailangan. Alam mo, sa tingin ko matutuloy yan. Kasi yung Jenny at saka yung ETS, diba nag-collab na? Diba doon sa... Kala ko nag-collapse na. Di ba nag-collab na sila doon sa sa Showtime? Tapos mayroon pang isa na doon na rin ipapalabas sa GMA. Yung bahay ni Kuya, doon na rin ipapalabas sa Bahay ni GMA. Kuya. Oo, Hindi kay Kuya yun, hindi. Kay Kuya. Kay Kuya. Kaya sa tingin ko ito, yung teleserye nila dalawa doon. At saka, napapanahon na hinug po para bigyan sila ng isang teleserye. Alam mo, ang ganda-ganda ng Pulang Araw ni Alden Richards. Lalo na nung ang ganda talaga nitong mga huling napanood ko. Episode. Sobrang ang galing-galing niya, lalo na nung sabihin niyang ako si Eduardo de la Cruz. Di ba? Tunay na Pilipino. Ang galing. Kaya palagay ko, kapag ka nagkaroon ng serye, magtatagisan ang acting ni Alden at ni Catherine. Yan yun. Ayan, nakakakilig naman. Basta paayuda ang hinihintay ng kanilang mga tagahanga. At wini-wish po ng lahat na sana nga ay maging sila na. Yun yun. Marami talaga umaasa yan. Basta marami pa akong umaasa. At kami kasama doon, syempre. Yung mga paayuda na yan. Yan ang paayudang hindi natin pagsasawaan. Oo, at itong ayudang totoo.